course, live na live pa rin po tayo dito sa POEA. And of course, JC, nakita naman natin yung medical mission na foundation na yan. No? So speaking of pagtulong sa mga kababayan natin, ito naman sa pagpapatuloy pa rin po ng diskusyon natin tungkol sa pagpapaigting ng mga serbisyo at programa ng POEA para sa mga kapatid nating overseas Filipino workers and of course yung sa mga kapatid naman natin na gusto rin magtrabaho abroad. Pag-uusapan natin yan this morning. Makakasama natin ating very special guest, si Ms. Amuerfino R. Reyes, Deputy Administrator Management Services ng POEA. Good morning po. Good morning, Dayan, JC, at sa lahat ng televiewers natin dyan. Good morning, lalo na sa mga OFWs natin. No? Magandang umaga at welcome ulit sa POEA. Yes. This is actually our second day. Dito tayo ulit bukas. Yes. So, very welcome exciting. kayo dito. Maraming Kailangan salamat natin po. And of course, umpisa na po natin, ano po yung mga services po or yung mga ginagawa natin programs para po dun sa mga kapatid nating OFWs? Oo, salamat sa tanong na yan. Kasi ang POEA, alam yan mga pag-usaping OFW, isa tayo sa inaasahan na tumutulong lagi at nandyan tayo we're on the front line always na pagdating sa usapin ng OFWs. Kanina napakinggan nyo si Attorney Mayet ng ating mga televiewers, no? Yung mga legal assistance din na binibigay natin, ano rin ba takaran natin. Kasi kami ay we regulate the industry, no? So kami nagbibigay ng lisensya sa ating mga recruitment agencies. Hindi lahat ng gustong mag-recruit po ng mga OFWs, magpadala ng ng mga workers sa ibang bansa ay automatic na pwede nilang gawin. Kailangan nilang kumuha sa amin ng lisensya. At hindi basta-basta ho ang pagbibigay ng lisensya. Yan ay may mga requirements at meron din po tayong tinatawag na mga actual inspection ng mga lugar, ng mga opisina kung saan nila gusto na sila ay magtayo ng kanilang recruitment agency. At hindi kasi natin ina-allow yung mga house-to-house na pagre-recruit at yung mga sa mga malls and everything. Kailangan kung saan yung lisensyadong opisina ng iyong recruitment agency, doon dapat nakikipagdilang ang ating mga OFWs. At dito naman, no, dito sa loob ng POA, makikita nyo maraming tao, no? Yan ay araw-araw dito. Sa ordinary days, yan lang makikita nyo. But during peak season, no, inaabot tayo. Puno ito at nagtayo na rin tayo ng ating mga processing center sa ilang malls kasi kami nagpo-process ng mga dokumento, no, ng ating mga OFWs. Nire-review natin yung kanilang mga kontrata, tinitingnan natin kung kumpleto na ba yung kanilang mga requirements, yan ba ay na-validate o na-verify na ng ating Philippine Overseas Labor Office, kung talagang yung sinasabing trabaho na nakalagay dun sa kontrata na yon ay talagang existing nga ba yon at ang employer na yan ay accredited din ba ng ating opisina sa pamamagitan ng ating mga Philippine Overseas Labor Offices. So, makikita nyo na meron tayong mga siniservisyohan ng mga balik manggagawa. No? Marami. Ito yung bulto actually ng ating mga kliyenteng dumarating dito araw-araw. Sila yung mga nagbabakasyon lang dito, umuwi sandali for some reasons, pero bumabalik din sila dun sa kanilang employer pagkatapos ng kanilang bakasyon. Actually, pag tinitingnan natin ang datos natin, kanina may nagtatanong sa akin, ilan ba yan? Marami ba tayong araw-araw na pinaprocess dito? Actually, daily natin dito is average na mga 3,000 to 4,000 yan. No? Kung makikita nyo dun sa screen na yun, naka 1,100 plus na ang pumasok dito sa atin. Abulto niyan ay mga balik manggagawa. Meron din tayong mga new, no? Sila naman yung mga nag-uumpisa pa lang, no, na makapagtrabaho sa ibang bansa. At bukod din dyan, kami rin ho ay aktibo, no, ang POEA sa pagbibigay ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan kung paano ba ang tamang proseso, no, yung kung ikaw ay gustong magtrabaho sa isang bansa, ano yung mga kailangan mong ihanda, ano yung kailangan mong mga tingnan. So, nabanggit kanina ni JC nung tayo nag-uusap yung pre-employment orientation programs natin. Bukas may session kami dyan, no, para makita ninyo. Ito po libre po to, Administrator. Libre lahat yan, no? Actually, doon sa pagpoproseso ng mga dokumento natin, may mga kaunting binabayaran ng ating mga OFWs, pero yun ay para sa kanila rin naman. Like for example, sa balik manggagawa nga,
meron tayong 100 pesos na bayad nila sa OEC, yung ating Overseas Employment Certificate o yung exit clearance. No? Hindi ka pwedeng lumabas ng bansa natin at makapatrabaho sa isang bansa na kung ikaw ay walang OEC o exit clearance. Okay. Kasi katunayan yon, no, na maayos ang proseso ng pagkakuha mo ng employment abroad, kumpleto ang dokumento mo, at pagdating doon, ikaw ay mapapangalagaan din, no, sa tulong din siya na nag-recruit sa kanya at yung ating polo na nandoon. Meron din siyang binabayaran na $25, no, maximum $25 na maaaring equivalent yan dito. Pag dito silang babayad, equivalent yan sa pesong binabayaran nila. Ito yung OWA membership naman nila, yung mga iba't ibang benepisyo nila para sa ating mga manggagawa, no. Of course, yung pag-ibig, no? Yes. Yung pag-ibig din, at saka yung PhilHealth na importante din na kanilang binabayaran. And of course, kanina nakapagkwentuhan kami ni Administrator. Meron siyang ikwento na actually mas maganda na i-invite natin yung public, lalo na doon sa yung mga interested mag-work abroad to check their frontline services. Kasi dito mo lahat makikita yung requirements, details, and information para hindi ka malilito. And very open po ang POEA sa lahat po na i-check lang po nila dito. May board sila actually ito sa likuran na atin ngayon. Actually, dito po makikita lahat. So, Yes, ano-ano po yung mga makikita Yes, natin? kanina nabanggit ko sa iyo na consistent dun sa aming vision na excellence in governance for our world-class Filipino workers. So kami ay sumusunod din dun sa ating tinatawag na Citizens Charter. Nabalitaan niyo na pinangunahan ng Civil Service Commission. Makikita niyo dyan sa likod POEA Frontline Services. Dito pa lang, pagpasok pa lang nila dito sa lobby, meron na tayong listahan ng mga serbisyong nandiyan para sa registration ng land-based applicants, registration din ng mga documentation ng mga land-based new hires natin, workers on leave. Andyan po yan, marami po lahat yan. Nakasaad din dyan, may bayad ba o wala yung particular na serbisyo na yon. Anong opisina ang nagpoproseso noon? Ano ang requirements? So pagpasok pa lang nila dito, tingnan lang nila yung ating Citizens May guide Charter. na po sila May kagad. guide na sila. Napakahalaga ho kasi niyan eh. Unang-una, meron tayong yung campaign natin against Fixing. fixers, di ba? Yung Anti-red mga tape yung act. anti-red tape act natin na kinakampanya natin. Of course, against tayo sa fixing, no? So pagpasok nyo dito, dapat wala kayong ibang kinakausap kundi yung ating mga authorized na Yes. na empleyado lang natin. Nakikita nyo rin diyan pagpasok sa lobby, meron tayong counter Information. kaagad, no? Yung information. Pwede kaagad silang magtanong, pwede kaagad nilang tingnan ano ba yung mga requirements o saan kami pupunta pag ganitong may concern kami. Saan ba ang proseso nito? Sa bawat opisina naman, makikita nyo kaagad na merong mga procedure. May step 1, step 2. Pag tingnan nyo yun, makikita nyo BM step 1, no? Ang ibig sabihin yan, pag ikaw ay balik manggagawa, yan ang unang counter na pupuntahan mo. Kukuha ka dyan ng number mo, ng checklist of requirements, at pupunta ka ngayon dun sa evaluation center natin. So, 3 steps lang naman yan, no? Actually, nag-ikot nga po, di ba, JC, actually malalaki naman yung mga kanilang mga signs dito. So, talagang hindi naman sila mawawala at malilito. Talagang makikita mo rin na the POEA no, is really doing its best para Yes. alam mo na agad kung ano yung mga kailangan mong gawin. Kasi dyan talaga pumapasok yung irregularities. And No, pag hindi mo, na parang sa ibang mga offices, no, lolokohin ka kung saan ba talaga dapat pumunta. Tapos sasabihin sa'yo na mahaba, so bigyan mo na lang kami para kami na yung mag-ayos. No? So this is Tama really yan. a good proactive And not only effort. that, JC, they're also available online. So they can check Yes. all the informations needed and details. Kasi para accessible rin sila. Right. Administrator, siguro tanong ko na lang din. Nabanggitin nyo kanina, kayo yung naglilisensya ng mga recruitment mga agencies. recruitment Ano nga ba yung dangers, Administrator, kung sakaling walang lisensya? Una-una, kung yan ay walang lisensya, illegal recruiter yan, di ba? Okay. Hindi natin inaalaw ang isang tao o isang opisina o isang organisasyon na mag-recruit sa atin, sa ating mga kababayan nang hindi namin siya na-lisensyahan. Definitely, illegal recruitment yan. Kaya maganda yung nabanggit ni Dayan kanina, yung mga online services natin. Dito pa lang sa POEA website, makikita na nila kung meron sa kanilang nag-approach na recruiter, tingnan kaagad nila yung pangalan ng organisasyon o company na yun, o agency na yun. At makikita nila kung yan ay may lisensya sa amin. Yes. Pangalawa, kailangan may job order.
Maaaring may lisensya nga, nagre-recruit siya, wala namang actual na job order. Ibig sabihin, walang trabahong naghihintay sa kanya. Okay. Plus, yung pwede bang balikan ko yung sa appointment system, no? Kasi Yes, part ng administrator. online. Dun sa mga balik manggagawa, matagal na ho namin pinananawagan ito na ang POA po ay may appointment system na. So, BM appointment system. Pag tiningnan nyo po sa website po ninyo, makikita nyo po agad doon sa kaliwang banda ng aming website, yung online, BM online. Para po tong sa DFA, pagkuha ng passport. Similar to that, yes. Ngayon, pag po ninyo, John, just check the time, no? The schedule that you, of course, yung option ninyo that you prefer to come here. At meron na kaagad kayo na schedule. At meron na ring information sheet na pwede nyo i-print out. Pagdating nyo dito, diretso na kayo. So, napakadali. Yes, hindi na kayo dadaan sa step 1, step 2 agad kayo. At pagdating doon, evaluation agad and then payment agad. At hindi kayo kailangan pumila kasi meron kayong schedule sa amin ng pagpunta. Okay, so Priority talagang siya. efficient, no? Very efficient dito sa POEA. Siyempre, iniwasan natin yung mga illegal recruiters. Kahapon, JC, na pag-usapan namin, no, na talaga nga naman kung too good to be true yung mga offers sa kanila, Right. mabilis, malaki yung kita. Mag-ingat po tayo dahil para rin naman sa security natin to, makipag-cooperate na lang tayo sa POEA. Kung sakali administrator na meron niyang ganitong irregularities, na banggit ninyo, walang job order, pwede bang i-report ang Ay, ganito sa kaagad-agad. POEA? Oh, i-report nyo po kaagad sa amin. Meron kaming anti-illegal recruitment branch, ang opisina ng aming mga administrator at opisina namin dito. Punta lang kayo kaagad dito sa counter namin o tawagan nyo kaagad ang aming hotline o mag-email kayo kaagad sa amin. No? So, mabilis po ang aksyon natin dyan. In fact, ilan na yung ating napapasara na mga ahensya na walang lisensya, mga nakikita na mga illegal recruiters o na isusumbong sa atin at nagpo-provide din tayo ng legal assistance. Samantalahin ko, no, bukas kasi yung session natin dito para sa mga nakikinig natin na OFWs at gustong magtrabaho sa ibang bansa. Meron tayong parang PEOS dito, no? Pre-employment orientation, bukas dito sa show nyo. Sa maikling oras na yon, ipapahatid sa kanila ano yung kailangan nilang ihanda. Alright. Ano kailangan nilang gawin kung nais nilang sila ay magtrabaho sa ibang bansa para hindi sila maloko. So ayan, kita naman natin yung mga efforts talaga na ginagawa ng POEA para talaga yung seguridad, ma-sure yung mga seguridad ng mga kapatid nating OFWs at yung mga gusto nung magtrabaho abroad. Dahil tingnan mo nga naman, JC, may mga trainings pa sila and workshops na pinagdadaanan. Abangan natin yung PEOS bukas. no? Tomorrow po yan. And of course, Administrator, do you have any last message to our viewers and most especially po sa mga OFWs po? Okay. Sa ngalan po ng aming administrator, Hans Leo J. Kakdak, unang-una nagpapasalamat po kami no, sa lahat po ng tumutulong sa POA, mga ahensya, iba't ibang ahensya no, nakatuwang natin. Ang nais namin laging paalala po sa ating mga tagapakinig at sa ating mga OFWs, ang POA po ay at nandito po kami, handa pong laging tumulong sa inyo. At wag po tayong magpapaloko sa mga illegal recruiters, Yes. sa magagandang offers, sinasabing wag dumaan sa POEA. Kailangan po Mabibilis pag lang. umaalis tayo, dumaan tayo sa tamang paraan Yes. para hindi rin ho tayo napapahamak. At lalo kami magsisikap din no, na mas mag-improve pa yung aming mga serbisyo para sa ating mga manggagawa. Okay, Ayan. maraming salamat, po. Administrator. Yan po si Deputy Administrator Amuelfina Reyes mula sa Management Services ng POEA.